And at the same time, concurrent po sa kanyang pagiging parish priest, siya po yung newly appointed na Vicar Foreign ng Vicariate ng San Isidro, Labrador. Without further ado, let us all welcome with the love of the Lord, Father Luke Dobles. Okay, tama-tama yung topic natin, prayer. At yan ay kailangan ko ang inyong prayer. Okay. So yung kasama yung pag may sakit, may namatay, may kinasal, KBL, kasal niya, diba? Napakalaga po, no? The family that prays together stays together. Ayaw ko yan. Please turn the slide. Ayaw ko yan. What happened? Kapatid, merong mag-umpisa. So, ibig sabihin, what you start in something small, you do it in something big. Kaya makikita niyo po, great things start from small beginnings. Hindi mo maiintindihan ang ibig sabihin ng pagsisimba nang hindi mo naiintindihan ang family view. Kaya nga, bakit patok na patok sa atin yung friends? Diba? Kasi meron yung natawag na family meal. Pero akala nila family meal lang yung kakain na masarap. Pero pagkatapos, hindi na nag-pray together hanggang doon na sa sumayad sa sikuran. That's the challenge. So, first, sabi ng title natin kasi the family as a school of prayer. Ito po yung pag sinabi natin school, it's an institution for educating children. Although hindi lang naman children ang dapat i-educate, sometimes mas dapat i-educate din yung adult. You know, when we were in fundamental theology, yung aming theology professor was a lay person, si Dalig John de Mesa, ang gandang title ng kanyang pamphlet, Katisismo Pambata na dapat muna matutunan na matatanda. Yun ang title, which means a lot of times, what we do not know, we do not teach. Yun yung sinasabi niya. Kaya nga, yun ay pambata, pero unang dapat yata makalam na yung mga tumandang pangulo. Diba? So kaya yun yung title ng kanyang pamphlet, Katisismo Pambata na dapat muna matutunan na matatanda. So, when you say school, it's an institution for instruction. Ibig sabihin, merong mga instruction ka tinatanggap. So, hindi ka pumupunta sa school dahil may bayad ka lang. Ang purpose mo ng pagpunta na school ay para matuto. O kaya nga, when you begin to think of the family as a school, ang pamilya pala ay para matuto ka. Kaya minsan, di ba, mayroong mga bata, walang polo, hindi naturuan sa bahay. Kaya nga, we should always think that our first school is our family. Matututo ka ng obedience sa family. Matututo ka magpasako sa family. Kaya hindi ka marunong magpa-subject sa family, mahihirapan ka sa school at mahihirapan ka pagtanda mo. You will never learn how to be a subject. Right? So, for a particular discipline. So, ito naman po ang dictionary meaning na prayer. Sabi niya, kinuha ko po ito sa Merriam-Webster. So, prayer is a noun, is a devout petition to God or an object of worship. So, ibig sabihin pala yung iba, nagpre-pray sila sa pera. Diba? So, kung ang Diyos mo ay pera, ang dinadasalan mo ay pera. Kung ang Diyos mo ay magnanakaw, ang dinadasalan mo ay magnanakaw. Kaya nga yung philosopher, si Paul Tillich, sabi niya, in a strict sense, walang tao faithless. Ang lahat ng tao ay may Diyos. Yung lang, yung iba, ang Diyos nila ay pera. Yung iba, ang Diyos nila, sarili nila. Ibig sabihin, philosophically speaking, ang lahat ng tao ay meron sinasanto, meron Diyos.
Ha? O kaya nga, ibig sabihin, yun nga lang, when you say, minsan yung intindi natin ng atheist ay yung tao walang Diyos. Pero strictly speaking, ang lahat ng tao ay meron Diyos. Yun nga lang, yung iba, ang Diyos nila is not the personal God. Or halimbawa, yung mga Hindu is a pantheistic religion. Ang dami nilang Diyos. Minsan yung Diyos nila nag-away-away pa. Pero tayo, we believe in one God. Diba? Yun yung kaibahan. So, sabi rin ng dictionary meaning, a spiritual communion with God or a spiritual communion with an object of worship. O yung iba, halimbawa, Diyos ng pera. Ang spirituality nila, pinagbili nila ang kaluluwa nila para sa pera. It's still a spiritual communion. Pinagpalit nila ang kaluluwa nila sa pera. Kasi pera ang Diyos nila. Or, hindi kung, ewan ko kung Diyos ng isang politician. O kaya nga, maraming nagalit sa simbahan. Nung nagtuturo ang simbahan na huwag boboto ng sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao. Tapos pag nagtuturo ang simbahan na sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao. Hindi lang po politician yan. Minsan tayo rin yan. May kasinungalingan tayo. May pagnanakaw din tayo. May pagkakataon, mamamatay tao rin tayo. Minsan ngayon, kasi sarili mo asawa, pinapatay ka. Killing me softly sa konsumisyon. Okay? So, kaya makikita natin dito yung ginawa natin kanina, ACTS. Sana malinaw sa atin na yung ating ACTS ay papunta sa Diyos. Kasi yung iba ang ACTS nila, papunta sa Diyos nila, Poncio Pilato. Does it make sense? Ayaw na naman po, magdasal tayo ulit. Paki-press nga po ulit. Next page. Galing naman ng evil spirit. Ano na, kinakalaban tayo. Ayan na, okay. Ito po ang, yung kanina, dictionary meaning. Ito naman ay a simple theological meaning of prayer. Ito po ay naaral ko ng postulat pa po ako. Sa Davao, meron kami professor si Father Pijo. He was a Canadian missionary. Sabi nga, yan daw ay ginawa niya kay Jordan Howman, ang old theologian. Sabi nga, ang simplest meaning of prayer is a response to a communication which God invites. Isa-isahin po natin yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagdadasal, ikaw ay sumasagot lang. Yung prinsipyo na we don't call God, it is God who calls us. Kasi akala natin, pag nag-pray tayo ang lumalapit sa Diyos. Even before we started praying, ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Kaya pag ikaw ay nagdadasal, first you should be thankful na narinig mo ang tawag ng Diyos. At pag tinawag ka ng Diyos, ang purpose niya ay communication. Hindi dahil wala siyang makausap. Para pag tinawag ka na asawa mo, ang purpose niya ay mag-communicate. Hindi dahil may iluutos, kahit pang iluutos or whatever, ang purpose ng tawag ay lagi communication. Like coming over for tonight's prayer. It's because it was God who called us, and God is communicating something with us through this communal prayer. So, importante po ito, ang Diyos ang nag-i-invite. So, hindi po pwede ipangutang na doon sa Lord nagdasal ako, kaya dapat ibigay mo ang hinihingi ko. Kawalang utang na doon po yun. Ibig sabihin, wala tayong pwede ipangutang na doon sa Diyos. Kahit ang magsisimba natin, kahit ang pagdadasal natin, kahit itong prayer meeting na ito, this is something that we should be grateful to God.
And thanks be to God, narinig natin ang tawag ng Panginoon. Nakakatuwa nga, ito yung first time natin dito. Diba? Pero ito rin ang last meeting ko sa inyo. Diba? Kasi dahil ako po ay vicar for a, mapapalitan ang assignment ko sa aming vicariate. Whoever will take over the place of Father Nino, yun po ang papalit as your FFN formation. Kasi sa diocese po natin, may kanya-kanya po kami trabaho. Ibig sabihin, mapapalitan ang assignment ko. I will now take care of the executive of the mga PPC chair. Yun na po yung aking assignment. Okay? O, teka, mukhang na-distract yung iba. Diba? And that's good news for you. Diba? Nakalaos na rin tayo. So, pag tinignan mo, prayer is God's grace. Okay, can I have your attention, please? Mukhang na-distract ko, dapat hindi ko yata sinabi yun. Diba? Pa-effect ko lang yun para mag-isip-isip ko ngayon. Diba? Paki-turn mo yung slide ko yan. Ayaw po itong ating okay, kailangan na ulit ng prayer. What happened? What happened? Pakiano na lang ako yung iPad. Sure, alam niyo na po ito, di ba? Yung ginawa natin kanina is mini ACTS. But all prayers must always take that form. Even the Mass itself takes that form. ACTS, yung apat. Kaya nga, even the dictionary meaning, binanggit niya yan, di ba? Yung ACTS. Yung nga lang niya sa atin, ACTS towards God Almighty, God the Trinity, not towards money, not towards pagkasikat, not towards power. Right? O kaya makikita niyo yun yung tatlong temptation, di ba? Wealth, power, prestige. Yung iba yan ang Diyos nila. They will adore anyone to get power. They will adore anyone. They will be grateful to anyone who gives them power or whatever. So, kailangan namin yung ating ACTS is directed towards the invisible God, the Divine Almighty, the Trinity, and even the Blessed Mother. So, pag sinabing mo adoration is addressed to God. Pero pag sinabing mo contrition, it is addressed to yourself in the context of God. Kasi mayroong mga tao, hindi nila maamin na sila ay nagkasala. Does that sound familiar? Yung asawa mong hindi nagkakamali. Diba? Naakala niya siya ay perfect. It takes grace and humility to accept na tayo ay may pagkukulang, tayo ay natutukso, tayo ay nabibwisit. And then, thanksgiving is recognition and accountability for what you have received. Which means, what you do not recognize, you do not be grateful. Do you see this community as grace? Nakikita niyo pag-grasya ng Diyos na kayo ay napatuob sa isang marriage encounter community. Whether kinalagkat kayo riyan o naimbita lang kayo at gusto niyo may leksyon sa muna. Ibig sabihin, always ang bottom line of gratitude is recognition for the grace that you have received. Meron na nagsabi sa iyo na malaking grasya ka ng Diyos sa buhay ko. Meron na ba nagsabi sa iyo gano'n? Masarap pakinggan nun. Ang asawa mo, grasya ka ng Diyos. O yan ang malaking disgrasya na dumating sa buhay mo. So you can only be grateful for what you recognize God has given you. You will never be grateful for something na fruit ng iyong merit. Not unless I, me, and myself, galing-galing ko
ko sarili ko. Yan. O ibig sabihin, when you are grateful to someone who gave you something. And although that someone is maybe a person or whoever, ultimately, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng tao yun. Kaya nga, ano ang nire-recognize natin? Unang biyaya ng Diyos sa atin, yung nanay natin, yung tatay natin. Halimbawa, yung nanay mo, pwede naman shinyog ka niya sa impunan, pero ipinanganak ka niya. Kahit bruha ang nanay mo. The fact is, ipinanganak ka niya. Or yung tatay mo na inalagaan niya ang nanay mo. Thanks be to God. Hindi naging salamunan ang tatay ko. Inalagaan niya ang nanay ko. O kaya nga ang opposite mo, minalas-malas po ang nanay ko. Sinalauna siya na sarili kong tatay. How sad. But these are the things that we are supposed to realize and be thankful for the gift of family. And you don't learn this at school. You can only learn it from your father and mother in the family. Huh? So pag sinabi supplication is a reminder, God alone heals our needs. Huh? Ibig sabihin, miski mga ipapaka sa isang tao, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi rin niya magbibigay sa iyo. O kaya sometimes, di ba, meron mga asawa na nga yung papa, magkaanak na sila, pero hindi binigay ng Diyos sa kanila. I'm talking about biological children. Pero meron mga walang biological children na binigyan ng Diyos ng anak sa ibang paraan. Hindi natin makikita yung paraan ng Diyos on how He fulfills not simply our needs, but direction in our life. Ayan. Uy, thanks be to God. Ayan. So, categories of prayer. Now that we have looked into what prayer is, first general classification, ang prayer ay pwedeng personal, pero pwede communal. Ibig sabihin, pwede kang mag-rosaryo na mag-isa, pero pwede rin family rosary, sama-sama rin. In fact, dito makaintindihan na the Mass can never be a personal prayer. Kasi even the word Mass, plural na yun eh. Ibig sabihin, kahit yung pare, pag nag-celebrate siya ng Mass mag-isa, he brings the whole world with him in prayer. Pag-misa na po yan. Tapos dito rin maintindihan natin, ginamit ko lang yung third personal, pero actually it means individual. So pwedeng individual, pero pwedeng communal, community. Pero pag tinignan mo, as you go into a communal prayer, dapat very personal. Halimbawa, hindi ka lang nakikikanta. Isinasama mo ang mind, body, and spirit mo with the community and prayer. So every communal prayer will have to be very personal. Hindi yung nakikiagos ka lang. O kaya importante pag nagsisimba tayo, gano'n natin yung personal natin pagkatao. Halimbawa, when you come into Mass, alam mo yung personal experience mo. Ano ba ang pinagpapasalamat mo? Ano ang hinihingi mo? Ano ang hinihingi mo ng tawad? Sino ang mga pinagdadasal mo? That may be very personal, but we bring it in a communal setting, which is exactly our prayer meeting as a community of husbands and wives. Encounter couples. Di ba yun ang term? Ang ganda pakinggan. Encounter couples. Sino yung na-encounter? Ang Diyos, si Kristo. Kasi minsan na-encounter mo yung kasama mo lang sa pyramid. Diba? Minsan yung iba sumasama sila ng community para lang may makuha sila downline sa kanilang pyramid. So, sana makita natin. And then, another classification is methods of prayer.
Pwede siyang formal, pwedeng informal or extemporaneous. I'm surprised, every parish that I come from, pagsimula ng misa, hindi ko pinagagamit yung dekahon na prayer. I always train the people around me to develop what we call extemporaneous prayer. Prayer from your mind, from your heart, and how you speak. Kasi minsan nasasanay lang tayo ng dekahon. And I hope sana yung ginagawa rin natin dito prayer na ACTS, sana it really comes from your mind, from your heart, and from your action. Alam niyo po, kung naranasan niyo na magsimba kasama ang mga preso, kikilabutan ka, very personal ang kanta nila. Pag umawit na sila ng Panginoon, maawa ka, parang gusto mong lumuhod at mamakaawa. Feel na feel mo. Also, doon natin makikita, yes, we have some formal prayer, pero yung formal prayer is really just to lead us into more extemporaneous. Halimbawa, very formal yung Our Father, and Mary, Glory, it is a definite form. Pero ang purpose nun, sana it will lead us into kung i-reflect mo, Our Father, sa Kapampangan, Impami, sa Cebuano, Amahan niya mo. Ibig sabihin, it must be something personal. Yun ang purpose ng formal. Kasi mawawala ng meaning yung formal kung hindi mo siya tinadigest sa personal experience mo. Okay? Tapos, it could be mixed. You start with something formal, it leads into something extemporaneous. Ama namin, ama namin, ama namin. Tapos inay ko po. And then, holistic components of prayer. We do not pray only with the mind. We pray with our bodies. We pray with our spirit. And we pray definitely with the Holy Spirit. Kaya meron portion ng scripture na without the Holy Spirit, we could not come into prayer. Because it's the Holy Spirit that calls us into prayer. So much so that pag sinurrender mo ang sarili mo sa prayer, yung Holy Spirit na ang nagdadasal through you. Yun yung ibig sabihin ng contemplative prayer. When you are no longer very much conscious about it, but it's the Holy Spirit that takes over. Pero hindi po yun yung sinasabi na hindi po yun yung ganun. Kasi minsan, yung iba, parang piniti, ay, wala po kung itutanggal ko mo, hindi ako makaganon. Ibig sabihin, wala sa akin ang Holy Spirit. No. You can be very quiet, and that's already the Holy Spirit. Kasi parang naalala ko yung ibang charismatic, meron daw seminar para magkaganon. It will have to come out as natural. Hindi po, kasi yung ibang thinking na, dahil hindi ko kaya magkano, wala ang Holy Spirit sa akin. No! The deepest prayer is your personal prayer. Na sa puso mo, nagsasalita na ng Diyos. Tahimik ka, wala kang ginagawa without your effort at all. So ito po yun, pwede vocal, kanina yung ginagawa natin, that's vocal. When you sing your prayer, that is vocal. Alam na naman mag-lip-sync ka na. Pag kumakanta ka, hindi po pwedeng mental. Pero kasama siyempre yung mental doon. Sana naiintindihan mo yung inaawit mo. Okay. Or pwedeng meditative. Meditative means you read something, you put it down, and you begin to think. And you begin to imagine. Halimbawa, nabasa mo at naroon sa paanan ng krus ang kanyang ina at naroon si Maria Magdalena and tumigil ka ron, you begin to imagine nasaan kaya ako sa paanan ng
ako ng krus ni Jesus. Pero ako yung sumisigaw na bumaba ka riyan sa krus. That's meditative. So yun po yung purpose no, binasa mo yung gospel and then you go into quiet and you begin to meditate. O kaya lang minsan, binasa mo yung gospel, pagtahimik mo ang naalala mo, yung pinanood mong telenovela kagabi, o yun ang minimeditate mo na. Diba? O so ibig sabihin, creativity. Pag-usapin mo yung telenovela, tsaka Biblia. Diba? Sa telenovela na pinapanood ko, sino kaya ang parang si Kristong nakapagod mo? O minsan napanood mo, yung asawa, tinitingbang siya ng mister niya. Diba? Pero sabi mo, yung asawa, handa akong mamatay para sa aking mga anak. Ipakikipaglabang ko na huwag mawala ang tatay mo. Parang may imagine, parang si Kristo to, kung nanay na napanood ko sa maalaala ko kaya. That's something very creative. Kaya dapat yung pinapanood natin, pinavalidate mo rin. Ano ang connection niya sa ating kaya nga noon, di ba, merong commercial na tinawag kasi hindi matutuloy ang birthday pag walang ice cream. Mali, hindi matutuloy niya. Hindi kailangan ng ice cream para matuloy ang birthday. Alangan naman pag nakawin mo ang tatay mo ng ice cream. Okay? So, pray always, meaning to say, at all times, and you pray always, parang always, I want to be with you. Diba? Ibig sabihin, every possible means. So, kung wala ka sa mood, you start with something formal, vocal, you try to read the scripture. O tumahimik ka na lang. Kung sumisilang mo ang damdamin mo, yun na sabihin sa Lord, galit po ako. Gusto ko nang patayin to asawa ko. Antayin mo, makausap ka ng Panginoon with that personal complaint. It's a lament. So, developing a culture of prayer. Naintindihan niyo po ba yung salita, kultura? Kultura is not given. Culture is something that you develop. Halimbawa, Filipino culture, hindi tayo ang nagsimula yan. Yung kultura na hiya. Diba? Kaya yung iba, na-develop yung kultura na kawalangyaan. Diba? Yung pwede ka magmura kahit sa harap ng mga tao. Na-develop yung culture na yun. Kasi yung presidente, yun ang kanyang ginagawa. So makikita mo ang bad example. Diba? Kasi when you develop a culture by sampling, witnessing. O kultura ng pamilya, kultura pa sa pamilya yung nagmumurahan kayo. Ano ang kultura ng pamilya? Kultura ba sa pamilya niyo yung pag matanda ay namumupo? Po, yung mga Bisaya, wala sa kultura nila ang po. O kaya nga, ano ang madalas miscommunication between Tagalog and Bisaya? Akala nila pag Bisaya bastos kasi hindi namumupo. Kasi sa Cebuano, walang po. Pero ang Spanish, meron siyang usted. Como está usted? You don't say to your father, como estás? Como está usted? Ibig sabihin, ang laging meron, yun ang equivalent ng po. Diba? So, ibig sabihin yung atin, or even you go into Korean culture. Diba? Sumpe. Or in Japanese, chan, kun. Diba? O in Korea. Diba? Ibig sabihin, meron silang tinututo. Diba? Senpai. Diba? Ibig sabihin, yung respect for hierarchy. Diba? That's among Oriental culture, yung may hierarchy. Iba ang kuya, iba si tito, iba si sangko, iba si ate, isa mitse, at si sanse. Alam niyo po ba yung hierarchy? Diba? Yung pinakmatang ng babae, siya ay ate.
Yung susunod na babae, siya ay Titse. Yung ikatlong babae, siya ay Sanse. Sa lalaki, si Kuya, si Tito, si Sampo. O ibig sabihin, may level yun. And it's a culture. I remember in our family, that was not developed as a culture and that was explained by my mother. Sabi nga, hindi ko kayo pinatatawag sa isa't isa ng kuya kasi ayaw kong dumating yung araw na maririnig ko, kuya, tarantado ka. Which means, hindi kayo nagtatawagan ng kuya pero wala kang karapatan lumaban sa matanda sa iyo. I'd like everyone to think that all of you are equal, but that doesn't give you liberty na bastusin mo ang mas matanda sa iyo. At ang explanation ng mama ko, kasi kung namatay siya, hindi ka na lalabas. Kung nung ipinapanganak siya, namatay ako, nang dahil sa kanya, hindi ka na lalabas. That's a culture of respect for those who came ahead of you. Diba? Hindi katulad mo, yung bunso, makapastos do sa kuya niya. Ganun-ganun na. And yung disrespect. Kaya nga pag tinignan mo, respect is not something that you learn at school. Respect is something that you learn at home. The way your father and mother respect each other. And the way your parents respect you as children. The way your kuya, ang pinakamatanda, respects you as a young person. Kaya, ang first book natin na nag-eskwela, maghanap ka ng suwain sa eskwela, suwain sa bahay. Maghanap ka ng suwain dito sa simbahan, suwain pa rin sa bahay. Ibig sabihin, hindi na-develop ang culture of obedience. So when we talk about culture, to develop, to breed, to exercise regularly, ibig sabihin, ang kultura ay hindi pag New Year lang. Ang kultura ay lagi, day in, day out. It is part of your lifestyle. Katulad ng culture of prayer. Hindi ka nagpre-pray pag may cancer ka. Ibig sabihin, nung malusog ka, nagpre-pray ka na talaga. So, ibig sabihin, culture is something that we develop that will need time, talent, pressure, and commitment. Kahit na yung magsisimba sa family, that's a culture. Kapag malaki na ang anak mo, hindi mo sila makakalagkan papunta sa simbahan. Pwede pa pagpatay ka na, kinakalagkan ka nila papunta sa simbahan. Kaya importante na maliit pa lang yung anak mo, dinidisiplina mo na sila sa tamang kultura. Kasi di ba yung kasabihan natin sa Pilipino, ang yanto, habang malambot, pinuporma mo na siya. You know what yanto is? Yung parang bamboo, na habang malambot yung ginagawang upuan, isiship mo na siya. Kasi yung yantong pag matigas na, mapamali na yun. O kaya nga, mahirap magturo ng matanda na matigas ang ulo. Quote-unquote yung matigasan kasi syempre matigas ulo natin. Diba? Ibig sabihin yung hindi docile. Kaya importante yung docility. Tapos, since it will entail time, talent, pressure, and commitment, it entails a process of prayer, study, work, and fellowship. Importante po itong apat na elemento ito. And that's what a family is. A family at prayer, a family that studies together, a family that works together, a family that is united as one. Kaya nga sabi ko, kung hindi mo naiintindihan ang kulturang ito sa pamilya mo, hindi mo siya maiintindihan sa malaking context. Kaya ngayon, I'm surprised. People who are reacting against formation simply tells me that these are the people na hindi na-feel o hindi na-intindihan bakit kailangan mag-aral sila. So ang pinag-aaralan, hindi lang po ABC, hindi lang 1, 2, 3, pinag-aaralan din ang kultura. Kultura Pilipino, kultura ng pananampalataya,
kultura ng alagad ni Kristo, kultura ng steward, kultura ng missionary, kultura ng apat yan, diba? Discipleship, stewardship, missionary, at ano yung isa? Nakalimutan ko na. Anyway, nalabas naman yan. Diba? So, ibig sabihin, you know, sa ministry po namin, hindi ako tumagamit ng formula. Tatlong importante common sense na ang tinatanong ko. Number one, kung magsiserve ka sa simbahan, ang kakabang mabuhay bilang matuwid na Katolikong Kristiyano. Sino ang matuwid na Katolikong Kristiyano? Hindi sinungaling, hindi magnanakaw, hindi mamamatay tao. Ikalawa, are you open to formation? Ibig sabihin, importante ba sa iyo na ikaw ay i-form namin para hindi ka pinabiling suka? Ha? Ibig sabihin, ikaw, kung pupunta ka sa school, pupunta ka sa restaurant, o pupunta ka sa doktor, pupunta ka ba sa football o doon sa train? And when we begin about service for the people, we want to give the best. In our parish, ayaw natin na pinabili na suka ng mga pulpo na patakot. Ang gusto natin ay matitino ang nagsiserve. Kasi minsan, ang dami namin nagserve, puro patakot naman. What's that? Ang gusto natin, quality. And that is the thrust of our diocese. Ibig sabihin, ang dami na nagsiserve, sabog-sabog, kanya-kanya. Kasi nga, kulang na formation. May nakatayo, may nakatayo rito, may nakatayo doon. Yun ibig sabihin ng formation. And what we're doing right now is formation. And that's what we did for the last 13 sessions. This is our 13th. Kasi nilalagyan kong number yung aking binibigay o nasa number 13 ha? O ibig sabihin, para tayo sa Couples for Christ, naka 13 Saturdays na tayo. Ha? So, importante po ito that as a community we pray together, we study together, and we work together, and this is a fellowship. O kaya nga naman, kahit papalo, after ng prayer meeting, kahit kapirasong kopya lang, magpapakain ka. Kasi sa Pilipino, that is part of fellowship. One solid, one liquid. Ha? Okay? Does it make sense? Ha? So, pag sinabi mo prayer, communication with God and communication with each other. Na-feel niyo ba kanina? Nagpe-prayer tayo, galing-galing mo kumakanta. Ha? Sabi nga, proud ka kasi parishioner mo yan. Diba? Kaya lang sana, hindi naman once in a blue moon lang kayo sumasama. Diba? Kasi hindi naman, we want to develop a culture dito sa ating family and life ministry in the vicariate. Remember, isa sa core value natin ay synodality, working together. O kaya nga, kung hindi mo naiintindihan ng family, hindi mo naiintindihan yung parish, hindi mo naiintindihan ng vicariate. Kaya nga, asak lang minsan, kayo-kayo, sila-sila, kanya-kanya. So yun po yung challenge. And then, pag sinabi mo study, we discover. We try to understand. In all humility we say, we do not know everything. Each time we learn. Alam mo po ba yan ang philosophy ng learning? Wala, ang totoong namimilosopiya sa pag-aaral, they will never say, I have learned everything. They will always say, kulang ang aking napag-aaral. Kasi sa philosophy, just when you have found the answer, the question will change altogether. Yun ang learning. You don't stop. Ibig sabihin, pag magaling ka na sa 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3,
you will seek higher mathematics. Doon ka na sa calculus, doon ka na sa integration, doon ka na sa differentiation. O pag nakuha mo na yung calculus mo, differentiation, integration, doon ka na sa Laplace. Diba? Natanda mo ba kuya yung higher calculus mo sa third year? Diba? ECE ka ba kuya? Ay, hindi pa nga. Kasi yun yung mga subject namin. Yung iba, ano raw yun? Siyempre, hindi nyo inaral yun eh. Kaya nga sinadya ko, banggitin. Ha? Para ipaalam sa inyo na you don't know everything in the same way na I do not know how to take care of a wife. Kasi wala naman ako nag-asawa. Hindi ko naranasan na makonsumi sa asawa. Kaya nga pag mayroong parishioner na nakakabuisit, hindi nga ako nag-asawa, nakakabuisit naman to. Bahadera pa sa nanay ko. Diba? Okay. So work is application in daily life. Ibig sabihin, yung ginagawa ng weekly prayer meeting, yung aming ME community, every week, nagdadasal sila, meron silang prayer meeting. Na-apply nyo ba sa buhay nyo? Yung inaral natin for the last 13 months, na nagtagpo-tagpo tayo rito, na-apply nyo ba sa buhay nyo? O pasok dito, labas doon. So yung pagsisimpay nyo, na-apply mo ba sa buhay nyo? Halimbawa, last Sunday, message na Santo Niño. Anong basic message na Santo Niño? Walang tao na pinanganak katulad ng kabayo. Kasi yung kabayo, manood ka sa Google, pag pinanganak ang kabayo, ilang minutes, tatayo na ang kabayo. Mayroon bang lumabas na baby? Paglabas ng baby, after few minutes, nakatayo na siya at naglalakad. Ano yan? Anak ni Janice. Naintindihan nyo kaya nga, what the Santo Niño tell us, kung walang Mama Mary at walang San Jose, hindi lalaki si Santo Niño. Inalagaan siya ng Mama at Papa niya. At magaling ang Mama at Papa niya, kaya magaling si Santo Niño. Ikaw, narinig mo na ba ang mga taong humahanga sa anak mo? Narinig mo na ba na hinahabaan ang anak mo at sinabi, ang galing naman ng nanay at tatay ng batang ito. Diba nakaka-proud? Kumpara naman doon sa asa ng bura ng nanay at tatay nito. Bakit ganito kapulastok ang batang ito? Yun naman yung opposite. Ha? Nakatawa kayo. Ha? Totoo ba? Sino nagsisinungaling sa atin? And then fellowship means participation. O ito, diba? Nakita kayo ba? Nananapag na. Diba? Pero, abutan mo yan ang pagkain, magigising niya. Ibig sabihin, sa tingin nila, hindi pagkain ito, pinag-uusapan natin. Pagkakain, gising. Pero pag makikinig, tulog. Tayo nga muna po tayo lahat para lang po tapos makaligan po kung saan ako tumingin. Next. Malapit na po ito. This is the picture of the early church in the Acts of the Apostles. Ano yung importante riyan? Pinunahan ko na. They devoted themselves to the Apostles' teachings. Diba ito, teaching, ginagawa natin. O tapos yung nanay at tatay na nagtuturo sa anak, hindi ba parang apostle ka sa anak mo? Sana yung inanak mo si Henry, tinuturo mo sa anak mo. Diba? Kaya nga, apostleship begins with apostles. Tapos yung isa, they were in fellowship. Sama-sama sila, hindi kanya-kanya. Alam mo po ba na yung early church, hindi sa ganitong simbahan? Ang early church ay kung sino ang may malaking bahay, doon sila nag-iipon. Kasi wala silang malaking simbahan, pinapatay nga sila lahat. Underground nga sila.
then they were together at the breaking of the bread. Ano ibig sabihin? Eucharist. Magsisimba. Kaya nga, di ba, tignan mo lahat yung mga charismatic community, they made it a point that once a month, meron silang misa. Pero kung nagsisimba ka na sa parokya, ito na po yun. Kaya nga, importante na yung ministry mo nakakabit sa parish. Para yung advocacy mo as FA is for the whole parish. Although, yung small community mo, yun yung mga magkukunin. Kaya nga pagtitignan natin, family and life ministry is an advocacy for married couples. So hopefully we offer it all couples. Pero yung mga seminar natin, if they're interested to join your small community, importante po yun kasi you need a support of a small community. Kaya that was the early church. So they were studying, they were in fellowship, they were in Eucharist, and they prayed together, and they put everything on. Pag tinignan mo, that is the early form of communism. Kaya alam niyo po ba yung communism galing kay Karl Marx, and Karl Marx is a Jew. Kaya nung kinuha ni Lenin at ni Stalin, in-apply nila sa politics, kaya pagpag. Kaya pagpagin mo yung mga komunista, yes, primarily all are equal, pero ang last one, some are more equal than others. Yan lang po. Ibig sabihin sinabi mo, pantay-pantay, pero yung mga Panginoon, sila lang nagpapasarap naman. That's what happened in communism. Hindi rin naman pantay-pantay. Kaya nga sa Romania, yung mga Ceausescu, pinatay sila. Kasi lahat ay nagtitiis, austerity. Pero nung na-discover nila, yung mga leader, nagpapasarap sa taas ng mundo. Pinatay nila. At yun yung dapat natin ipagpasalamat sa ating bansa. Pinalis natin ang mga magkusunod nang wala tayong pinapatay. Ano ang puto? Nakabalik nga sila. That's something we should be proud of. We do not kill people na nangoloko sa atin. Primarily because we're Christians. So, yung gospel, kailangan maintindihan natin, this is the man of the scripture. Paano na-develop yung gospel? Kasi nire-relate natin ang Bible. Walang gospel kung walang Jesus. Kung hindi nagsalita at puro si Jesus, walang gospel. So yun yung first root. The words and the deeds of Jesus. Pero si Jesus ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit. Sino ang naiwan? Yung unang simbahan. At anong ginawa ng simbahan? Inaalala nila yung mga ginawa na sinabi ni Jesus. That was the second stage of the gospel. Kung walang Jesus, walang memory. Kasi yung oral traditions, those were the memory of Jesus. Inaalala nila, di ba nakaawal ni Jesus yung mga Pariseo? Ito ang sinabi niya, ugas kayo ng ugas sa labas, pero ang tulungin ng loob nyo. So inaalala nila lahat na sinabi ni Jesus. Later on, dahil nakapatay na yung kailangan ng kwento, para hindi makalimutan ng kwento, sinusulat na nila. And you call that partial compilations. Hindi pa yun yung buong gospel. Parang katulad mo, kung gusto mong mag-away-away ang mga anak mo, hanggang ngayon pa na, isulat mo na yung testamento mo. Kung kanimang mapupunta ang mga kutsara, mapupunta ang piano, mapupunta ang lobo, diba? Isulat mo na. Kasi pag namatay ka, baka mag-away-away pa sila. Diba? So, ganoon din. Mabuti hanggang malinaw pa isip mo, isulat mo na. And then later on, the evangelists, they put all these traditions together, kaya nabuo yung gospel.
So makikita natin ano yung purpose, bakit kinumpay lahat yan. Para pag kinwento, nakaka-relate yun at kwentuhan. Sino rito ang may naaalala kwento ng lolo o ng lola niya? Yung kapanahonan nila. Meron ka ba naaalala kwento ng lolo mo o ng lola mo? Ha? Ano ang purpose ng lolo at lola mo? Halimbawa, ang lola ko lagi sinasabi ng sa amin, alam mo, nung kapanahonan namin, kung gusto mong malaman kung malinis ang babae, titignan mo ang kanyang sakong. Sakong, alam mo yung sakong, yung ilalim ng paa, wala pa sila sapatos yun. Ikalawa, sabi ng una ko, makigamit ka ng comfort room ng kanilang banyo para malaman mo kung nakadisplay ang bandera ng Espanyola. Ibig sabihin, burara pa sila sa panlingan. Ano ang purpose ng lola ko bakit kinukwento? Huwag kayong manliligaw ng mga burara. Kung manliligaw kayo, siguruhin nyo malinis. Malinis ang sakong nila, malinis din ang panty nila. Okay? So that's the purpose of tradition. Kaya nga, yung gospel ay tradition. Ano ang implication yan? So pag sinabi natin na salita ng Diyos ng katawan tao, ibig sabihin, meron din ang tawag na reappropriation. Ibig sabihin yung kwento, dapat maging kwento ng buhay mo. Kaya nga ako, sa amang parokyang pinanggalingan ko, kapag 7 last words, kapag simbang gabi, lagi ako tumatawag ng faith sharer. Ibig sabihin yung gospel ay hindi lang kwento sa Biblia. Yung nasa Biblia, kwento ng buhay ng tao na nakatayo yan na nagkwento ng kanyang buhay. Right? Yun yung purpose nun. Ewan ko nga, di ba? Alam ko yung sa ibang community, pag meron ganito, after meron nagre-react. Reactor, ibig sabihin yung sinasabi ni Father, yung binasa, hindi lang sa drawing niya, nangyari din sa aming mag-asawa niya, nangyari din yan sa aming pamilya. That's what you call faith sharing. Okay? So, yun ang purpose na, kaya mo binabasa yung aspect so that you will own the story. And then, what you do not own, you do not share with others. Yan po yung purpose mo. So, ibig sabihin, this is the man of the scripture. Pag nagsisimba tayo, yun din yung purpose ng homily. O kaya nga, pag nagkwento na si Father tungkol sa mga sinungaling, pagnanakaw, mamamatay tao, talagang may magre-react yan. Kasi baka sila ang defender ng mga sinungaling, magnanakaw at mamamatay tao. At sabi ko nga, hindi lang pang politician yun. Minsan sarili ng asawa, ninanakawan ka. Kung hindi man pera, oras. Ninakaw niya ang oras ng pamilya yun para sa kapit niya. Hindi pa pag nanakaw yun. Sa nag-aaray, alam na ni Father ang bahay ko. Malay ko ba? Diba? So huwag kayong kikibo sa akin para hindi ko maisip na baka ikaw yun. And then, validating the story. Ibig sabihin, di ba pag nanood ka ng MMA, isa napibuisin ka, at nakatanga-talaga ng mukha niya. Kasi nakikita mo yung katangahan mo sa kanya. Kaya ka nagre-react. Ibig sabihin yung kwento niya, kwento ng katangahan mo. Diba? At ganun din yung gospel. Yung nasa gospel, yun ang kwento ng buhay mo. Yan yung purpose ng validation. So dito may intindihan natin, iba po yung lived experience, iba yung raw experience. Sorry po English, kasi English din natin inaral. Hindi tinagalog sa atin yan. Pag sinabi ng raw experience, yung karanasan mo na araw-araw.
habang CCTV ka, bukas sa trono, maliligo ka. At if one day, pag upo mo sa trono, na-shoot ka sa inidulo. Ibig sabihin medyo mag-iisip-isip ka ron. Hindi mo makakalimutan yung karanasan mo yun. At sasabihin mo, bakit kaya ako na-shoot dito sa toilet bowl? Kasi hindi nilinis itong banyo, nadulas tuloy ako. Ibig sabihin yung begin to ask, begin to inquire. Kung nagtanong mo, sino ang nag-iwan ng sabon dito sa banyo, nadulas tuloy ako? Diba? It becomes a process experience. So ibig sabihin, it becomes a lived experience for you. Pag mula ngayon, pag pumasok ka ng banyo, titignan mo muna kung meron sabon na nakakalat doon. Dahil kasi baka doon sa unang tumba mo, nabali ang kanang paa mo, sa ikalawa, mababali naman ang kaliwa. Ibig sabihin, magtatanda ka na. Okay? So nakita nyo yun po ang purpose ng lived experience. Kaya pag may nagkwento, walang nagkwento ng raw experience. Ang kinikwento ay yung tinatawag na lived experience. O kaya sino ba yung attend dito ng yung kay Father Tony, yung ang tawag natin mo, yung eulogy, nakinwento ang lahat, nabuisip niya yung iba. Diba? Sinabi ko na kasi, nung mag-eulogy, hindi lalagpas ng 5 minutes, isulat, mapasahin. Ang tigas ang ulo, nagkwento yun, nabuisip yung iba. Unang na lang, papabahin siya rin. Diba? Ibig sabihin, kinikwento na niya ay raw experience, hindi na yung experience. Kasi pag yung experience, highlight lang po ang kinikwento. Halimbawa, yung nadulas ka, hindi may kwento na dumilat po ako, nagpunas ako ng patay, nagkamot ako ng ulo, tumakan ako ng isang paa, dumilat ako ng isa. Kailan kaaabot mo sa nadulas ka sa sapon? Bukas pa. Diba? Get the point? Gising po ba? Kayo nga po yung lahat. Tignan ko kung gising ka po nga. It will become a lived experience for you. Diba? Tawag-tawag ngayon yan. Sige. Malapit na po ito. Eucharist is the prayer par excellence. The highest form of prayer. Yung ginawa nating mini-acts dito, yan ang ginagawa natin pag tayo ay nagsisimba. Kaya nga, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Ibig sabihin, dyan tayo bumubugot, dyan din natin dinadala the fruits of our labor. Second is the highest form of prayer. It is ACTS in a capsule. Pag simula ka lang ng misa, the Lord be with you. We are adoring God. Tapos, first part of the Mass, penitential rite. Ano ang naging pagkakasala ko? Sino ang pinag-isipan ko ng masama? Not only sins of commission, sins of omission. So, minsan sabihin na, Father, hindi ako sinungaling, hindi ako magnanakaw, hindi ako mamamatay tao. Sumusuporta lang po ako sa kanila. Hindi kayo tingin. Gamitin mo at tuktok mo. Common sense. And then, it's the fundamental exercise of our baptismal promises. Kasi ano ang baptismal promise natin? To worship, to witness, and to serve. So pag nagsisimba tayo, we worship together. Pag nagsisimba tayo, we become a witness to others. Pag nagsisimba tayo, we are serving, whether active servant ka or participant ka, the mere fact that you are praying with the community, that is service for the whole world. Kaya importante na as a family, as a community, nagsisimba tayo. O ngayon yung aming FE community, twice a month na sila kumakanta. Diba? Dati once a month lang, binigyan daw sila ng assignment ni JR. Diba? Sabi JR, binigyan ko ng assignment. Diba?
So, what's my point? Kung hindi man doon sa parokya kayo nagsimba, magsimba naman kayo sa iba. You know, meron nag-confess sa akin. Huli na nga, sabi niya, Father, hindi na ako nagsisimba rito because I don't feel nourished by your Holy Sabi, very good. I hope nagsisimba ka sa iba. Kung ayaw mo man magsimba rito, I hope sa iba ka nagsisimba. Because my hope is, sana yung naririnig mo rito, marinig mo rin sa iba. Okay? Ha? Kasi, truth is absolute. Hindi pwedeng truth sa mga kakampi ng namin. Tapos hindi na wala na tayong pakialam sa kaaway namin. Truth must be universal. So, Eucharistic spirituality, importante po ito. Lagi nating naririnig, He took the bread, He blessed it, He broke it, He gave it away. Kasi may ibig sabihin po yan, unless you were taken, you could not be blessed. And unless you are blessed, you will not have the nerve to be broken. And unless you are broken, you could not be shared. Katulad ng pagpunta natin dito, nang pumunta kayo dito, nag-pray tayo, nag-bless kayo. Ngayon naman, nakukonsensya kayo sa mga sinasabi ko, you are being broken. Di ba sakripisyo yan? Na inaanto ka na, pinipilit mo pang gumising. Diba? That is part of brokenness. Pero bakit sinatsagaan yung makinig sa akin? Dahil ito na last week ko sa inyo, I hope na sana may matutunan kayo para sa mga anak at sa anak. This is not for me. This is for you. And I hope it's not just for you. It's for your children and for your grandchildren. Otherwise, pardon the word, sasabihin ko, ang lalaki ng TANGA, sinasayang mo ang oras mo. Okay? Yung iba, masama na ang tingin sa akin. Okay. So, we should be willing to be broken in order to be shared. Kaya nga, sino ang perfect example na taken, blessed, broken, and shared? Nanay at tatay. Diba, minsan makikita mo, yan yung sinasabi niya sa blessed ako, ikaw ang naging asawa ko. Ibig sabihin, pag sinabi sa'yo na blessed ka dahil ikaw ang naging asawa, you are a source of blessing for your spouse. Kung kabalik ka na, laki kong malas kasi hindi ako nagdadasal, kaya ikaw ang napangasawa. Ganun ba yun? Diba? Na-disgrasya ka, kinarusahan ka ng Diyos. Makipagkilala ka. Sige. O tapos, kaya tayo din blessed. It's not for us. Kaya iba, Father, I feel blessed. So what? But if you are blessed at tanong, sino ang nakikinabang sa blessing mo? Una sana, pamilya mo. O kaya nga, yung mga tumutulong sa amin, honestly speaking, I'm reminded, so hindi pwedeng, praise me, mauna na tayo, maya may pulmonya ka na. Diba? Ibig sabihin, puro feelings, hindi po ganun. Kailangan yung nararamdaman mo, malinaw sa utak mo. Ang totoo malinaw sa utak mo at sa puso mo, kailangan nakikita ko sa gawa mo. O kaya nga, minsan yung iba, nakaubos na sila na seminar, pero makapagpag ng luma. Nakailang MK na sila, na sila, pero niloloko pa rin nila ang asawa nila. Ibig sabihin, hindi natututo. Parang bumili ka na lang ng diploma sa recto. Puso pa ngayon, wala na yata sa tapat ng isitan. Wala na yun. Kapanahon na namin yun. So, it's the same with the Eucharist. Pag nagsimba ka, ang purpose ng pagsisimba, dala mo ang karanasan mo. The whole week. Okay? Kung once a year ka na magsisimba, imagine buong taon ang dadalhin mo, paano mo kayang mabubulay-bulay yun? Yung 1 week na mahirap na, kung pa kaya 1 month.
So, the Eucharist is our pilgrimage towards enlightenment. Kaya tayo nagsisimba para maliwanagan tayo. If your light is darkness, how dark it